chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, good morning po, magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Kumusta na po kayo mga ka-business, kalingap at kapapi? Ayan, mga supporters po ni Daddy Frankie at kay Tatay Tek. Medyo mahirap mag-organize ng isipan, scattered po ang aking brain. Sa dami po ng aking ginawa ditong trabaho, exhausted po masyado. Pero may mga kunting lang ako dito na mga napanood doon. Kila Intoy, shout out sa inyo kay Nika. Natutuwa ako sa kanilang pagbabago at saka pagbabago, improvement ng nangyayari sa kanila doon ngayon sa probinsya. At ito, nakapag-decide na nga ito si Intoy, na doon na nga sila susubukan. Ayan. Yung kanilang babuyan na umpisahan na, may napipicture na siya, malapit na ang ilipat yung kanilang baboy. Ayan, nakagawa sila ng septic. Yun lang yung iba, tanggapin na ho natin na hindi naman maging masaya po tayo sa naging desisyon ng mag-asawa. Tsaka maganda yun na tumatayo talaga sila sa sarili nilang sariling mga paa. Ganun naman tayo, di ba? Tsaka mahirap din naman kasi yung laging nakasandal na lang umaasa. At tulad kila ka-business ba? Kila Mrs. ka-business. Maganda yung ganyang ginawa nila na nagagamit yung oras nila, panahon, na talagang magiging productive sila doon sa probinsya nila, makakagalaw ng maayos. At nakita ko yung bahay ng magulang ni Nika, kasi nagluluto si Nika sa kusina. So, matutulungan din nila yun, na may papaayos, yung mga ganon. Yun lang naisip ko. Mabububungan kasi nga, hindi na sila nangungupahan. Makakaipon-ipon na sila, Nika. So, malaking bagay yun. Na tayo, yung mga isasabi pa rin dyan sa comment section na, anong tawag ba dito? Sinabi daw, siyempre yung madalas na nababanggit na walang iwanan hanggang dulo. Kahit naman nasa probinsya na yan, hindi naman iiwanan nila Intoy, diba? Sinabi ko naman na yun siya. Nagpasalamat din naman sila Intoy, si Intoy dun sa Kayla Pinuno, mga natutunan niya, mga nalaman niya, apply doon sa sa probinsya. Okay yun. Para sa akin, yung ginawa ni Intoy, talagang, syempre lalaki siya. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya, na maninindigan talaga siya. Na hindi na lang laging nakatingin, meron kaming inaasahan, andun sila ate at kuya. Kaya maganda yan yung ganyan, para natututo sila habang maliit pa yung kanilang anak si Kenzo, at habang mag-isa pa lang. At happy birthday pala kay Kenzo. Nagkaroon sila ng celebration. Natawa ako doon sa mga bata. Maganda yun, Ganda yung idea. Mga bata na mga bisita ni Kenzo, nila Nika, kanya-kanyang dala ng pinggan. Yun ang the best. Pagkatapos kumain, kanya-kanyang dala rin, babalik, walang hugasan. Maganda yung ganong idea. O sige, mag-imbita ka, dala sila ng mga pinggan. Ganon talaga sa probinsya. Para, maganda. Ang sarap ng buhay ng ganon. Simpleng buhay, masaya, walang stress, malayo sa polusyon, nasa tabing dagat pa sila. Kaya tuloy-tuloy lang kayo, Nika, at saka Intoy. Huwag niyo pansinin yung mga komento ng mga negative. Mas gawin ninyong, sabi ni Nika doon, yung mga negative, i-turn to positive na lang niya. Tama yung ganong mindset, Nika. Kaya tuloy-tuloy lang kayo dyan. Sarap ng nila doon, pag kumakain sila, yung nagluluto si Nika, yung mga isda, yung mga seafoods na niluluto niya, sarap ng buhay doon. Diba? Saya lang. So yun, at saka ito rin, pagpreho natin, paalala, napapanood at nababasa ko rin yung nangyayari ngayon, kasalukuyan sa Cebu, yung pagbagyo, yung lindol, at meron akong nabasa kay Madam Rudy Baldwin, wag sana nating baliwalain. Ito po'y babala, paalala na mag-ingat tayo. Sa Iloilo, lilindulin daw, ayon sa kanyang sa kanyang vision. Tapos may isusundan din ito ng bagyo, ganon din sa Ormoc. So mag-iingat po talaga. Prayer is the key. Tapos meron pang sa Maynila din, hanggang Luzon, may masusunog na daw, ayon sa kanyang vision, 2 City Hall, Manila City Hall,
masusunog daw po ito yung sa kanyang ano. Kaya ano, yung mga ganito, mag-iingat na lang talaga. At ano, wag tayong, para sa akin, ano, opinion ko lang naman to, walang mawawala kung tayo ay mag-iingat. Naalala ko tuloy yung mga nangyari noon na ano, yung sa, ano ba, yung sa Noah's Ark na nababasa lang sa libro, na hindi pinaniniwalaan, nagpapanday ng barko, ang daming pinagtatawanan yung mga ganun. Wag ganun. Ano tayo talaga, yung mga nangyayari ngayon, ano na yan, eye-opener na yan, balik loob po tayo, mag-pray talaga. So mag-iingat palagi, wag tayong ano, wag nang matigas ang ulo, ba? Dasal talaga, naawa ako dun sa mga kababayan natin na nakikita ko sa mga upload, na yung mga natutulog sa kalsada, doon sa mga nalindulan, tapos isa pa, may mga lugar doon na may mga sinkhole na mga lalaking butas na naglabasan. At thank you Lord, doon sa Bugo, Cebu na mayroong tubod ang tawag doon, yung sa amin burabod umusbong na tubig na pwede mapagkunan, magpapag-inuman, at himala talaga yung kasi nasa tabing dagat siya Tapos yung tubig na makukuha nila doon sa gilid, yung umusbong na tubig, matabang daw. Kaya sa kabila ng mga nangyari, talagang hindi pa rin pinapabayaan ni Lord yung mga tao doon sa lugar na yun. Sige, magbalik loob po tayo sa nag-iisang Diyos natin. Alam naman natin yun na nag-iisa lang siya. Yung nag-create ng langit at saka lupa. Wala nang iba. Kasi nakakalimutan na siya na nasobrahan na tayo sa sa mga makamundong gawain, yung mga ganon. Pray, kahit saan ka tumayo, mga kababayan, pikit, pray, lagi. Hindi naman na pasintabi po, ako dito, hindi ba ako nakakalabas? Hindi ba nagpupunta sa kung walang simbahan dito? So, kahit saan, pikit ka lang sa sarili mong kwarto, manalangin ng taimtim. Mas maganda ngayon yung galing talaga sa puso. Kaya maraming salamat po doon sa lahat ng mga tumulong, nagbigay ng mga ayuda sa Cebu. Ang dami ho. Ang dami-dami. At sa sobrang dami, ayan, naawa din ho ako, pasensya na doon sa nadisgrasya na naghahatid ng ayuda. May, yung paikot kasi, tapos basta nabangga sila, mayroon pa bumaliktad na isa rin sasakyan kasunod nila. Sana okay yung mga tao doon. At nakikiramay din ako doon sa mga namatayan ng lindol. Yun lang. Droner to God. Yun lang yung masasabi. Masakit makikita mo yung mga kababayan natin gano'n. Basta ako thankful din po ako talaga dahil yung pamilya ko, ligtas sila. Okay sila. Sobrang thankful po ako. Gano'n. At sana makarecover lahat. Sana yung mga nawalan ng bahay, makabalik din sila. Mag-stop na yung aftershock. Kasi meron pa rin daw kaya yung iba natatakot. Hindi pa bumabalik sa mga bahay nila. Wala rin naman talagang babalikan kasi nga nagsishake pa rin. Ang iba magiba talaga. Piliin ho natin na yung peace of mind, positivity. Huwag na tayo maging nega. Nakikita na natin yung impact ngayon nang nasobrahan na tayo sa layaw, kumbaga. Kaya na tayo, balik po tayo. Balik po. Linisin ng mga konsensya, ganun, linisin ng puso. Manatiling mapagpakumbaba. So mag-iingat po tayo palagi. Lahat-lahat po. Salamat sa mga blessings ninyo na sinishare sa ating mga kababayan. Nakikita na nangangailangan doon po sa mga nalindulan. Laban lang po. Kapit lang po tayo. So shoutout po sa inyong lahat. Support po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, Ka-Business Official, Papa Rins TV, Ka-Business Family, mga kagwangs. Kasama ko pong reactors dito sa Kalinga, mga Karepa Reactors, Kalinga Partners. Shoutout po sa inyong lahat, mga silent viewers, commentators, commenters po sa aking mga reaction, mga naglalag, nagsishare, mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. Good morning po kay Nanay Soledad, Ate Ems from Susan Dairo, Ate Ninette, kumusta po kayo? Ate Marilyn, Nicorsa Emiliano Ralph. At saka sa aking pinsan, congratulations Day, nakaraos ka na, kauwi ka na. Bagong panganak po yung pinsan ko. So mga anak, mag-ingat kayo palagi. Ayan. So hanggang dito na muna. Mga hindi ko na shout out, maraming salamat po sa inyo. To God be the glory.